Trending po mga kaibigan, no? Si Representative Boying Rimulya dahil po sa kanyang pambabastos sa ating pong national anthem o pambansang awit ng Pilipinas. Humihingi daw siya ng apology mga kaibigan o ng paumanhin. Sa kanya pong nagawa, pero yung kanyang ginawang pambabastos, mga kaibigan, isinisisi niya sa ABS-CBN. Kasalanan ng ABS-CBN. Ibig sabihin, pagka sila gagawa ng mali, kailangan, wala na pong ika nga pupuna sa kanila, hindi na kailangang ilabas sa media. Ano? At naninindigan po ang Philippine Army Commanding General, mga kaibigan, na rub out ang nangyari at hindi po misencounter. Ang misencounter po, mga kaibigan, yan ay unang naging pahayag ng ika nga po, Philippine National Police. At mamaya, babasahin natin yung open letter na hindi natin nabasa kahapon. At yung kay Sharon Cuneta, mayroong bagong video si Sharon Cuneta. Ano po? Ayan po, pag-uusapan din natin ngayong gabi. Pasensya na. Kapag meron pong pagkakataon, hindi na natin natatalakay yung iba kasi mahalaga din naman kapag nasimulan nating magunita ang mga kasaysayan, pagka hinati-hati natin, talaga pong kakapusin tayo ng oras mga kaibigan Ito naman Philippine National Police, mga kaibigan, na unang nagkaroon daw ng misencounter sa pagitan ng mga pulis doon sa Hulo at saka ng mga miyembro po ng intelligence unit ng Philippine Army. Binago na naman nila ang kanilang istorya, mga kaibigan. Yun naman daw ngayon ay shoot out. At ito pong si Secretary Bebot Bello, mga kaibigan, may sinasabi siya tungkol doon sa mga kababayan nating OFW na hindi na nga ho nila natutulungan, mga kaibigan. Kaya nangyayari po dahil sa gutom, nagbebenta na ng dugo, Yung pong mga kababayan natin. Alam ba ninyo, sabi ni Bello, kaya raw nagbebenta ng dugo, mga kaibigan, gustong mag-inuman. Ipinang-iinom, Toma. Kaya daw nagbebenta ng dugo. Walang yan na talaga. Iba na ang klase ang gobyerno ngayon. Ano po mga kaibigan? Pagkasalanan nila, kasalanan ng publiko o kaya ay kasalanan ng ibang tao. Doon nila binibintang po. Lahat po yan Hindi nyo ba napapansin? Yan na po ang kanilang strategy. Orchestrated yan mga kaibigan Ito hong, tawag dito? Si Sharon Cuneta. Ang sabi ho niya sana sa 2022, kung tatakbong presidente si Vice President Leni Robredo, sana raw manalo. Baka sakaling bumalik ang pagka-disente. Nagkakahalataan Sabi nga sa kasabihan, ang pagsisisi lagi nasa huli, hindi pa talaga naimbento sa una. Bueno, mga kaibigan, umpisa na po nating talakayin. Unahin natin po itong tungkol dito sa kabastusan ng mambabatas na si Crispin Boying Rimulya. Sino ba itong Crispin na ito? Mga ito'y nagsulputan lang, anak ito ni ni dating Governor Johnny Rimulya, mga kaibigan ng Cavite. Pero hindi mga kilala itong anak nito, di ba?
ng publiko. Nakakakilala lang siguro dyan mga mangilan-ngilan sa Cavite, mga leader-leader sa politika, pero mismong mga Caviteño, hindi naman kilala nung una yan Paano ba sila nagsimulang makilala? Nakilala yan dahil yung isa sa mga kapatid nila, ewan ko kung ano pwesto ngayon nun. Kasi tumakbo yun dati, kumandidato rin yun Paano ba sila nakilala? Dahil doon, pagkatapos ng kanilang ama, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, dating reporter yun ng ABS-CBN, si Gilbert, di ba? Gilbert Remulla, yan, kaya sila nakilala. Ngayon, ito po, doon sa, pagpapatugtog ng national anthem, kasi programa yan, government office yan mga kaibigan Kami nga nung may forum kami sa Manila Hilton nung araw na naging mula Manila Hilton, naging Holiday Inn, Manila Pavilion. Diyan ginaganap dati yung isa sa mga matatagal na forum dito sa Pilipinas, yung UN Walkers Club, yung grupo ng UN Walkers Club. Yun lang ang forum na hindi ka pwedeng mag-asungot, hindi pwede asungot doon. Dahil doon, lahat ng dumadalo, miyembro ka man o hindi ka miyembro, bibili ka ng pagkain mo. Ikaw ang magbabayad, walang magbabayad para sa'yo. Hindi katulad ng mga forum-forum ngayon, hindi na forum yan. Yan katayan ng katotohanan, mga kaibigan. Katunayan, dyan libre lamon Sa kanila, libre na ngayon ang paglamon. Lalo na kung may politikong magbabayad. Karaniwan naman na mga forum-forum na yan, mga kaibigan, mga nasa likod niyan, PAGCOR, di ba? Kaya hindi mo pwedeng banatan yung PAGCOR ba't mo tatawagin forum yan? Ang forum, malayang talakayan yan, di ba? Pagka binabayaran mo, siguro yan yung kabilang yan sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na nagyayabang kay Mocha at saka dun sa mga muchacho ni Mocha, mga kaibigan, na nabibili raw yung interview sa media. Ba't di mo sinabi kung sino yung mga nagbebenta ng interview? Dapat sabihin mo. Kasi ang nasisira yung buong media, di ba? Hindi naman lahat nagbebenta ng interview mga kaibigan So, marami ngayon ang gumagawa niyan dahil dito kay Alan Peter Cayetano. Ngayon, ito si Mambabastos, Mambabatas, na si Boying Remulla, mga kaibigan. Humihingi daw siya ng paumanhin. Pagkatapos na siya ay makunan na nagsusulat habang tinutugtog yung ating pambansang awit. Bago po magsimula yung kanilang pagdinig at panggigipit, mga kaibigan, sa ABS-CBN. Ngayon, itong video na ito ay kumalat sa social media. Actually, viral siya ngayon. Na nagsusulat nga siya habang yung mga kasamahan niyang congressman nakatayo ng tuwid. At yung kanilang mga kamay, yung kanang kamay nila ay nakapatong pa sa dibdib nila. Sa kaliwan dibdib bilang paggalang sa ating pong watawat, mga kaibigan. Pero sa kanyang paghingi ng tawad, isinisisi po ni Remulla yung pong ginawa niya nang may kasalanan daw ABS-CBN. Anong kinalaman ng ABS-CBN dun sa pagiging bastos niya?
at paglabag niya sa batas. Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Katunayan, may batas yan, mga kaibigan. At ang nagpasa ng batas na yan, kaya tayo nagkaroon ng batas, ang nagpasa ho niya, ang Kongreso. Di ba? Sila ang gumagawa ng batas Kaya nagkaroon tayo ng batas kung paano mo tatratuhin ang pag-awit ng ating pong pambansang awit na pinamagatang lupang hinirang at kung paano mo ikakandak ang iyong sarili habang ikaw o habang ang national anthem ay tumutugtog at itinataas ang bandila ng Pilipinas. Ang sabi niya ho, mga kaibigan, kunyari humingi ng paumanhin for public consumption, mga kaibigan. Yan na lang ang pagtrato nila Pag sila ho ang lumabag sa batas, paumanhin lang. At walang parusa. Pero, may nilabag kang batas, mga kaibigan. Para saan yung batas na ginagawa nyo? Kaya wala namang kabuluhan yan Ang totoo lang ngayon ito, tatapating ko kayo. Meron pa bang naniniwala dyan sa investigasyon ninyo? Kayo lang yan Di ba? Kayo na lang yan. Wala nang naniniwala sa gobyerno ngayon. Yan ang katotohanan. Maging yung midnight na pagsasalita ni Presidente Duterte, walang nanonood nun. Yun, ang makikita mong views nung puro troll yun. Mga kaibigan, ilan na lang ang views Mga kaibigan wala na. Ibig sabihin, sabi ko nung una pa lang, na akala mo kung sino itong mga troll. Nung tayo naniniwala pa kay Presidente Duterte, lahat ng babala sinabi natin na dapat nilang ginawa at gawin. Isa sa sinasabi natin, huwag kayong masyadong arugante. Sapagkat ang kasikatan, parang parang maong. Kumukupas yan. Kung sa bagay, lahat naman sa mundong ito, walang permanente. Di ba? Kaya kahit yung maong, kumukupas yun Mga kaibigan, yung damit, kumukupas yan Ganyan din ang katanyagan ng isang tao. Kukupas at kukupas yan. Maglalaho yan. Sa malaot madali. Lalo na kung katulad ng ngayong naipamalas ng administrasyon na mahigit ng 3 taon, wala tayo lahat. Sa harap ng pandemya, baka akala po ninyo magkano na ang utang ngayon ng Pilipinas na lumobo sa panahon nitong lockdown dahil po sa katakot-takot na pag-utang. Na ngayon, itong mga pondong ito ay hindi maipaliwanag. At yung mga pondo na yan, parang lumilitaw ngayon na wala silang planong ipaliwanag. Katunayan ina-account si Manduroque, si Duque, mga kaibigan. Bakit malakas ang loob nila? Na ipagkait sa publiko ang impormasyon. Ang tamang impormasyon, lalo-lalo na sa pagdedeklara ng salapi kung saan nila dinala ang pondo ng Pilipinas na inutang nila. Marami, umutang sila
sinamantala ang pagkakataon. Bakit? Dahil sa bayanihan, still as one. Mga kaibigan, hindi na kailangang magpa-approve sa COA kung sasando ka ng pondo. Hindi mo na kailangang i-declare kung saan-saan mo dinala yung pondo. Pero hindi nila masabi. Diba? Hanggang ngayon, kahit na, entitled ang publiko na malaman niyang pera na yan. Bakit? Sino ba ang nakasanla dyan sa pag-utang? Alangan namang umutang kayo. Ha? At pautangin ka. Nung magpapautang sa'yo, kung alam niya walang pagkukunan ng ibabayad sa utang, isang kukunin yun sa taong bayan. Mga kaibigan. Ngayon, balikan natin itong nagiging abusado, masyado, bunga ng matinding pagsisipsip. Itong si Remulla, sinisisi niya yung kanyang ginawa, mga kaibigan, kasalanan daw ng ABS-CBN. Lumilitaw, pagkasalanan ng ABS-CBN yan, sila yung lumabag sa batas, mga kaibigan. Ang sabi niya, ang sa akin ho, yan I wrote the note, hindi ko ho excuse to. Hindi raw excuse yun. Because something went wrong into my mind. Matagal na yan. Ngayon mo lang napansin yan. Na merong something wrong sa iyong mind. Ngayon niya lang napansin, no? For the questions I will ask tonight, bising-busy, no? Sa kakahagilap ng maiimbentong tanong para makapagmagaling, para mapabuti siya. Kahit na hindi makakabuti sa publiko. Ngayon, ako'y humihingi, sabi niya, ng dispensa sa ating mga kababayan. Dispensa hindi ka naman sa kabayan nagkasala. Nagkasala ka sa batas. Anong batas yan? Meron tayong batas. Republic Act 8491. Ano itong Republic Act 8491? Ang pamagat ho nitong batas na ito, an act prescribing the code of the national flag, anthem, yun yung pambansang awit, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices. Yan po pamagat niyan. Ito ho yung sumasaklaw, itong batas na ito, ang may saklaw sa mga dapat mong i-observe. Sa mga nabanggit na na bagay. Halimbawa, yung pambansang watawat natin, yung anthem, yung pambansang awit. Yan, kabilang yan dyan. Batas ho yan. Ang nagpatibay niyang Kongreso, naging batas yan, 1998 yata yan mga kaibigan Nakalagay ho sa batas Section 38. When the national anthem is played, habang ang pambansang awit ay tumutugtog at a public gathering, whether by a band, sa mga pagtitipon, pampublikong pagtitipon, yung mga congressional activities, katulad ng mga sinasagawa nilang public hearing na yan sa plenary, yan public gathering yan, di ba?
whether by a band, kahit yan banda, or by singing, or both, kahit na yan inaawit lang, hindi live yung banda, by singing or both, o kaya'y magkasama, may tumutugtog, at may kumakanta, or reproduced, yun yung plaka, di ba? By any means, o kaya tape recording, di ba? The attending public, lahat ng dumalo, ang publikong dumalo, ang sabi ho dito, shall sing the anthem, o shall sing the anthem, dapat umawit ng ating pambansang awit. The singing must be done with fervor. Mga kaibigan, ano ba yung ibig sabihin ng with fervor? Basahin natin sa dictionary. Mga kaibigan, mahirap magmagaling. Kailangan totoo sinasabi natin. Intense. Yung pala yung fervor and passionate feeling, mga kaibigan. Yung buong giting. Di ba? Buong giting, mga kaibigan. Dapat inaawit yan. Pero ito, hindi pa doon nagtatapos ang batas. As a sign of respect, bilang paggalang, lahat ng tao, all persons shall stand at attention. Kumbaga sa militar, di ba? Attention! Yan. Yung magiting ang pagkakatayo mo, diretso. Yun bilang paggalang. And face the Philippine flag. Dapat nakaharap ka sa bandera kung merong bandera, kung may bandila. And if there is none, kung wala, doon ka harap sa banda. O kaya sa conductor, kung merong conductor. Kasi minsan merong kumukumpas di ba? Pagka merong... So madalit sabi, ito ho yung mga dapat i-observe. Batas ito If there is none, they shall face the band or the conductor. At the first note, sa umpisa pa lang ng nota, all persons shall execute a salute by placing their right palms over their left chest. Yun. Bilang pagsaludo, ilalagay mo ang iyong kanang kamay sa kaliwang dibdib. Maliwanag tong batas, mga kaibigan. Dito, mayroon pang sinasabi para sa mga military. Sa Section 39 naman, ang sabi all officials and employees, of the national and local governments, lahat, empleyado, opisyal, and any agencies or instrumentalities thereof, including government-owned or controlled corporations, pati government corporations, basta tanggapan ng national and local governments, lahat ng ahensya, lahat ng tanggapan, privately owned entities, kahit na private pa, of offices displaying the national flag and government institutions of learning are hereby directed to comply strictly with the rules prescribed for the rendition of the anthem. Ang liwanag dapat tayong sumunod lahat dyan. Maigpit na pagpapatupad nito pong
rendition, itong pag-awit ng national anthem. Failure to observe the rules. O, pag ikaw, hindi ka sumunod dyan, lumabag ka dyan, shall be a ground for administrative discipline. Mga kaibigan, ngayon, ano ba ang parusa dyan? Mga kaibigan, sa chapter 7, ang parusa o penalty na sinasabi sa chapter 7, section 50 ng nasabing batas, any person or juridical entity, sino man kahit kayo'y grupo kayo, which violates any of the provisions of this act shall, upon conviction, pag ikaw nahatulang ka na nilabag mo yung batas na yan, ang parusa po dyan, hindi bababa sa 5,000 piso o hindi ho hihigit sa 20,000 piso or by imprisonment for not more than 1 year or both. Pwedeng pareho ang iparusa sa iyo. Pagmumultahin ka na, makukulong ka pa ng hanggang 1 taon, hindi higit sa 1 taon. At the discretion of the court, kung yun ang gustong ihatol ng hukuman sa iyo. Provided that for any second and additional offenses, both fine and imprisonment shall always be imposed. Provided. Pag pangalawa, automatic. Pareho na. Pero kung sa unang offense mo, gusto kang hatulan ng dapat, pag public official ka, talagang doble hatol sa'yo. Kasi wala kang karapatang mapwesto sa gobyerno kung ikaw mismo na nasa gobyerno ang hindi sumusunod sa batas. Yun ang spirit niyan mga kaibigan na sinasabi ko Ang dapat, yung mga pulis na yan, mga lahat yan, public official yan employees yan Pati sila. Ano man sangay ng gobyerno, dapat kapag sila ang may nalabag na batas, doble ng parusa sa karaniwan tao. Kung halimbawa, first offense, 50 hanggang 20 mil. Public official ka, dapat doblein yun. Yung doble ang ipapataw na hatol sa'yo, yung kasama pa yung kulong, dapat doblein din yun. Kasi public official ka Nakalimutan nyo na ba na kaya kayo inihalal? Sumunod kayo sa batas para maipatupad nyo ng tama ang batas. Sino pa maniniwala sa inyo ngayon? Kung itong simpleng kaso, sabihin na natin hindi mabigat na kaso ito, pero paglapastangan ito Kaya makikita ninyo bakit ngayon mukhang nawawala na ang patriotismo sa mga henerasyon ngayon. Pati sa kanila. Di ba? Paano? Tinutularan sila. Bakit ba nauso ang kababuyan, pahayupan sa Facebook, sa social media? Yung pananakot, pagmumura, pambababoy. Paano? Yun ang ginagawa ng presidente natin. Kaya, may pamantayan ang nasa gobyerno Yung Republic Act 6713, yung Biblia ng mga nasa gobyerno. Kasi pamamarisan ka ng tao
Nakasulat lahat sa 6713 kung paano mo gagampanan ang iyong tungkulin, paano ka kikilos sa pagtupad mo ng iyong tungkulin at pakikitungo mo sa publiko. Lahat ng yan, binaboy na nila yan eh. Mga kaibigan eh. Kaya, ang mga tao, inaakala nila tama yung ginagawa nilang mali. Kaya, ang lalakas ng loob. Eh bakit? O, sasabihin, ay no, kung pagmumurahin kita, eh, presidente, nagmumura. Bakit? O, ano ngayon? Di ba? Nananakot. Eh, di ba yung presidente nananakot? Ang sabi pa nga niya eh, tungkulin niya raw yun, responsibilidad niya raw na manakot. Mga kaibigan. Oh. Saan yun nakasulat yun? Anong batas yun? Ang alam nating may batas, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees na kung tawagin Republic Act 6713. Yan ang Biblia ng mga nasa gobyerno. Yan ang tuntunin na dapat mong susundin. Kaya nakita ninyo, pag ang isang nasa pamahalaan, kinasuhan ng GRAP sa ombudsman, kinasuhan ka ng GRAP, automatic. Pag kinasuhan ka ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic, kasamang ikakaso sa iyo ang violation sa Republic Act 6713. Tanungin nyo kung hindi totoo. Pag nagnakaw ka, hindi lang batas sa pagnanakaw sa salapi ng taong bayan ang nilalabag mo. Kaya, kasamang ikakaso sa iyo ang paglabag mo sa Republic Act 6713 o kung tawagin ay Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Automatic yun. Nakasulat yun. Violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act and violation of Republic Act 6713. Automatic yun. Bakit? Kasi yung pagnanakaw, hindi lang labag sa batas ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan, kundi labag pa sa Code of Conduct and Ethical Standard. Kaya sinasabi ko, dapat ang igawa nila ng batas, ito. Lalo na yung COMELEC, walang hiya rin yan eh. Yan ang pabrika ng walang hiya sa gobyerno, baka kala ninyo. Kaya yung mga magnanakaw, yung mga kawatan, yung mga kriminal, yan ang napopwesto sa gobyerno. Bakit? Sinusuhulan yung COMELEC eh. Yung COMELEC, kung gusto mong manalo ka, pati yung mga party list na yan. Kahayupan na yan, mga kaibigan. Mga smuggler nagiging congressman dahil sa party list. Yung mga isinusuka na, katulad nila Mike Defensor. Kaya tumatakbo na, nakatago sa likod ng party list. Kasi pag yung mukha nila ay babalandra nila at kumandidato sila, aba, hindi na sila mananalo. Ngayon, ang pabrika dito ng mga walang ya, kaya tayo maraming walang ya sa gobyerno, yung COMELEC. Mga kaibigan, anong sinasabi natin? Isipin mo, tama si Miriam Defensor Santiago kung magkaminsan. Isipin mo nga naman, mag-a-apply ka ng trabaho. Kailangan meron kang
educational attainment, di ba? Qualification, ang dami. May police clearance. Lahat ng clearance, hingin mo. Oh, may diploma, certification, kung ano-ano. Mag-apply ka lang na security guard. Daming hanapin sa'yo. Mag-apply kang driver. Hanapan ka. Samantalang, pagtatakbo ka nga naman, kakandidato ka, ang requirement lang, dapat natural born, Pilipino ka. Pangalawa, age requirement. Kasi, depende sa tatakbuhan mong pwesto, yung edad mo. May age requirement yan. Pangatlo, marunong kang bumasa at sumulat. Pwede ka ng kumandidato. Ang sabi ko nga, hindi naman natin kailangan, sa akin, yung educational attainment, wala yan eh. Bakit? Ay, ang nagpasama ng gobyerno natin puro nakapagtapos ng pag-aaral Di ba? Karamihan Karamihan sa nagwalang ya. Marami ding walang ya, kamukha ni Erap na walang natapos. Ang natapos lang kumain, mga kaibigan. Marami din yan. Pero, mas marami yung nag-aral. Dahil yung kanilang pinag-aralan, yun ang kanilang ginagamit sa panluloko. Lalo na English. Kaya kawawang-kawawa English dito sa Pilipinas Yan ang wika na ginagamit ng mga manlulokong politiko, public official dito sa Pilipinas sa panluloko, English. Kaya ako, sa English ako naaawa Isip mo, wala namang kasalanan yung English. Pinaparusahan nila. Ginagamit nila sa kawalang yan, mga kaibigan. Ito'y may kulong na 1 taon. Itong ginawa ni Boying Remulla. Tsaka, sabi ko nga ang requirement dapat, total ang Commission on Election, pag may gustong ipatupad na batas yan, lalo na pagka ang tao walang kapasidad na maglabas ng pera para manuhol sa mga botante, idideklara kanya nuisance candidate Wala namang batas na ganon. Ang batas 3 lang Kung ikaw natural born, marunong kang bumasa at sumulat, at saka yung requirement sa age, di ba? Pasado ka nun. Constitutional right mo yan na pwede kang kumandidato, mga kaibigan. Saan nang galing yung nuisance candidate na sinasabi nila? Inimbento nila yon para yung makatakbo lang ay yung makapaglalagay sa kanila, makapaghahatag ng pera. Kasi wala silang mapapala sa'yo Pasisikipin mo lang yung balota Di ba? Magsisiksikan yung pangalan dun Magastos lang sa papilyon tsaka sa tinta. Wala naman sila mapapala sa'yo. Kaya dinidiscourage nila ang tao. Hindi nila ibinabatay yung karapatan ng taong makatakbo base sa kanyang mabuting layunin. Wala silang pakialam kung masama intensyon mo sa pagkandidato mo. Gusto mong ubusin ang pera ng Pilipinas, wala silang pakialam. Basta bibigyan mo sila ng kwarta. Totoo naman yan mga kaibigan ngayon, ano sinasabi natin? Ba'y dapat, nakakagawa pala kayo ng batas na kayo lang ang magpapatupad, bakit hindi ninyo isama sa ipagpapatupad ng batas na lahat ng kakandidato? Sasailalim muna sa
workshop or seminar na ang ituturo lang sa kanila, itong Republic Act 6713. Ang tagal ko sinasabi yan, yung pala nakasulat din yun doon. Na dapat nagkakandak ang government offices ng orientation para sa Republic Act 6713. Oh. Hindi pala ginagawa yun. Para yung papasok sa politika, kukuha ng pwesto sa gobyerno, alam niya, kabisado niya ang ginagawa niya. Hindi yung, at naintindihan niya ang tungkulin niya na dapat niyang gampanan. Hindi yung katulad ka ni Lito Lapid, kaya kandidato ka, hindi mo alam yon. Pag sumabit kayo, hindi ko alam eh. Di ba? Sasabihin, hindi ko alam, masama pala yan eh. Gago kayo. Di ba? O ano pa? Marami pa silang dapat na i-require sa kandidato. Katulad ng panunumpa. Dapat lahat ng kandidato hinihinga ng ipapatupad nilang programa o gagawin nila kung sila'y mananalo. Bigyan mo sila ng 5 project, di ba? Pagkatapos, under oath, dapat maging mahigpit na ang pagpasok sa politika, pagkandidato. Oh. Pagka hindi nila nagawa, hindi ka na pwedeng kumandidato habang buhay. Disqualified ka na. Hindi mo tinupad eh. Ano ibig sabihin nun? Yung pagtakbo mo, nangampanya ka, nangako ka ng kung ano-ano, hindi mo pala matutupad yun. Ano ginawa mo? Panloloko yun. Deception yun. Pinaglilinlang mo yung mga tao. Ginancho mo ang tiwala ng tao, ng publiko. Di ba? Manggagancho ng tiwala ng taong bayan. O, dapat yun, disqualified na yun. Pero ito, hindi ko lang malaman kung itong ginawa na ito ni Boying Rimulya, kasi nakalagay sa batas kung ikaw makakasuhan ka ng, o mapaparusahan ka ng, mapapatawang ka ng parusang kulong na 1 taon, ang alam ko sa batas, pagka ang isang nahatulan at ang naging hatol sa kanya 1 taon, pataas, na kulong, sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, ano yun automatic, disqualified ka na from holding any public office. May batas na ganun yan. Oh. Pero, hindi naman tayo umaasa na itong mga walang yang ito, mapaparusahan sa gobyerno. Wala naman Wala naman, basta mag-lollipop ka lang sa presidente ng Pilipinas. Sipsipin mo, pati tumbong niya. Lahat ng pwede mong masipsip, sipsipin mo. Habang nakaupo yan, para makinabang ka. Hindi yung tao makikinabang sa ginagawa mo. Puro pansarili yan Personal yan Tapos isisisi niya, ABS-CBN daw. Ba't di ko nabasa dito sa batas na pagka binastos mo, nilapastangan mo ang national anthem, sisisihin mo ABS-CBN. Hindi yata nakalagay sa batas yun, kundi kay tarantado. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito po yung sulat, Palagay ko naman, ang iba sa atin, nabasa na ito. Itong open letter
ng isang dating empleyado ng GMA Channel 7 o GMA Network kay Marcoleta at kay Remulla. Kasi halata na yung ginagawa ninyo eh. Kung saan-saan na kayo tumatakbo. Pero hanggang ngayon, walang maiproduce na valid grounds para hindi mabigyan ng prangkisang muli ang ABS-CBN. Walang valid na maipakita at maimbento hanggang ngayon ang mga kawatan, congressman, mga kaibigan, na nagsisip-sip, nagpapasiklab, mga hambog, mga akala mo mabubuhay ng 100 taon, mga kaibigan, at mananatili habang buhay sa pwesto. Sumulat itong dating empleyado, open letter para sa kanila. Ito, basahin natin Ito'y galing sa isang dating empleyado ng GMA Network. Si Bowie Cabaluna. Dati siyang empleyado ng GMA at siya'y sumulat, bukas na liham ito kay Speaker, Deputy Speaker Rodante Marcoleta na isang party list. Sip mo, nagiging Deputy Speaker, party list. Si Cavite, Pogo, Representative Boying Remulla. Bagamat hindi niya binanggit sa kanyang open letter ang ABS-CBN, maliwanag na itong kanyang open letter sa social media ay, mga kaibigan, may kaugnayan sa renewal ng ABS-CBN franchise na pinag-uusapan ngayon at walang kabuluhang pinag-aaksayahan ng panahon sa Kongreso. Inaaksaya pera ng taong bayan. Wala nang magawa sa buhay para lamang masabing may ginagawa sila, yan. Pero ang pinaka-bottom line dito, gipitin para mapaghigantihan o para maagaw yung negosyo. Ito, basahin ko muna para bago tayo pumunta ron sa negosyo. Ang sabi Dear Kong Boying Remulla and Representative Marcoleta, stop using media labor issues just to further your personal interest. Kita na ninyo? Itigil nyo na yan, yung paggamit ninyo sa labor issue ng media. Kasi di ba, kunyari, hindi nagpapasweldo ABS-CBN, may tinanggal sa ABS-CBN. Yan ang sinasabi. Sinasangkalan. Akala mo, tunay na nagmamalasakit sa mga manggagawa. Ang issue, sabi niya, ng labor malpractice sa buhay media ay nangyayari rin sa ibang networks tulad ng TV5 at siyempre GMA News. GMA News TV. Pare-pareho lang nga niya yan. Yun ang ibig sabihin nun. Nung nag-apply, eto na, ang GMA 7 ng prangkisa, kinasuha namin ang network.
Kinasuhan daw nila yung GMA7. Dahil ayaw kaming kilalaning regular. Oh. Naging issue ba yun sa application ng network? Hindi naman, di ba? Nakita na ninyo, nung palang nag-apply ng renewal ang GMA7, itinaon din nila yung pagsasampa ng kaso laban sa GMA7. Dahil doon sa hindi pagkilala sa kanila bilang mga regular employees. Oh, pero, ibig sabihin nito, kaya nyo tinatanong, hindi pala naging issue yun. Hindi ginamit sa mga deliberation. Pero ngayon, ultimong utot, pwede nilang i-connecta sa ABS-CBN pag may umutot. Mga kaibigan, sabi ho rito, we went to Congress. Nagpunta kami sa Congress. Pero, di pinansin ng mga kongresista ang aming mga reklamo. Tapos ngayon, labor advocates kayong bigla. Akala ko ba, eto si Marcoleta ang sabi niya nung una, nagsisinungaling siya, nung magsinungaling siya nung una na, wala niya akong kinalaman dun sa pagkakarinyo ng prangkisa ng Radya Broadcasting at kung ano-ano pa yon na nabigyan ng prangkisa. Nahuli siyang nagsisinungaling sapagkat siya pa pala author, mga kaibigan, ng prangkisa na naigawad sa Radya Broadcasting at saka sa ibang istasyon. Mga kaibigan, ang katwiran niya, nagsisinungaling siya, ako nun representative ng party list na Urban Poor. Kaya wala raw siyang kinalaman sa pagkaka-aproba ng prangkisa. Pero, inilabas yung record ng reporter na siya pa author. Mga kaibigan, di ba? Huli. Ngayon, bakit ka very active ka dyan? Hindi ka naman party list ng labor organization Di ba? Kukunwari kayo Puro ka kunwari. Tuloy natin ang pagbasa. Kung totoong concerned kayo, sabi sa sulat, sa mga manggagawa ng media, ipasa ninyo ang mga panukalang batas na matagal nang nakabinbin dyan sa Kongreso para maginhawahan naman ang mga tagabuhay media. By the way, yung GMA7 na binigyan nyo ng prangkisa, di pa rin nire-regular ang mga media worker na ilang dekada nang nagtatrabaho doon. Meron yung sulat, mga kaibigan. Baka nung isara yung liyam, yung dura ang pinandikit doon May Hindi. Totoo naman Mga kaibigan, nakita na ninyo. Ultimo, supalpal kayong lahat Ang hirap po, pinagpipilitan ang deliberation ni prangkisa hanggang ngayon. Nakasilip sila ng isang issue tungkol sa citizenship, nabutata rin Mga kaibigan walang labag Qualified Ito ngayon. Nagsusunod-sunod ng pinagsasasara lahat ng mga kumpanya na may kaugnayan sa ABS-CBN kahit na
nung gawin ang batas sa prangkisa, wala pang cable TV. Diba? Katulad sinasabi ko sa inyo, yung kasong libel, ginawa yun, matagal na panahon na. Oh. Nung maging batas yun, wala pang social media nun eh. Ano nangyari? Gumawa sila ng special law para sa cyber libel. Katulad ng sinasabi nyo. Pakikialaman nyo yung ibang operation ng ABS-CBN. Halimbawa, yung cable service. Di ba? Bakit? Nandun ba sa batas ng prangkisa yun? Sakop ba yun ng prangkisa? Hindi sakop yun. Kasi nung gawin batas yan eh, wala pang cable eh. Batas na yung franchise eh. Di ba? Sa paggagawad ng prangkisa. Ngayon, bahala na kayo dyan. Pero, hanggang ngayon, wala kayo may produce. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ninuno ninyo? Ha? Hindi kaya, kung makapagsasalita mga ninuno ninyo murahin kayo. Ha? Sa pagbaluktot ninyo sa katotohanan. Mga kaibigan. Alam nyo ngayon, masama na walang, sabi nga natin ito'y negosyo ng Pilipino. Negosyo ng Pilipino yan. Ako, nung una pa lang, sinasabi natin, laban tayo dyan sa mga oligarchs. Ang totoo, sa akin lahat ng galing yung issue na yan bago pinagsasabi ni Presidente Duterte yan, hindi naman niya tinupad. Yan tungkol sa Meralco, dapat bawiin ng gobyerno o patakbuhin ng gobyerno o kaya magtayo ang gobyerno ng sarili. Dapat ang mga public utilities, kung ipahihintulot na makapag-participate ang private, dapat may sarili ang gobyerno lagi na pantapat upang hindi mapagsamantalahan ng publiko. Yun ang dahilan kung ba't tayo napagsasamantalahan sa negosyo. Sapagkat walang pang tapat ang gobyerno. Wala silang interes na pangalagaan ng kapakanan ng publiko talaga Sa kanila, tanggap ng pera. Yan, ha? Dyan lang sa prangkisa na yan If the price is right din yan. Mga kaibigan. Naghahanap siguro ng gaila. Ngayon, ito. Saan ka man bansa pumunta? Halimbawa, dito na lang muna sa Asia. Asian countries. Pumunta ka sa mga bansa na yan. Hanapin mo mayayaman dyan. Ang mayayaman dyan, yung mamamayan nila. Diba? Tagaroon sa kanila. Pagka sa Japan, ang mayaman dyan, hapon ang may negosyo dyan. Mayaman. Dito baliktad Dito, ang gusto nila, puro in-check. Ha? Hindi tinutulungan ang mga sariling mamamayan. At yung sariling mamamayan, gigipitin ka pa. Para yung negosyo mo mapunta sa iba. Sa in-check. Kaya hindi umuunlad ang mga Pilipino. Masikip ang pintuan para sa isang Pilipino na yumaman. Yun ang dapat mangyari. Dapat ang yumayaman dito sa Pilipinas, sarili nating mamamayan. Hindi ba? Para hindi tayo matalo ng mga negosyanteng dayuhan. Di ba? Pwede sila yumaman dito, pero mga kaibigan, dapat majority ng mayaman dito ay Pilipino. Katulad sa ibang bansa. Punta ka sa Thailand.
Hanapin mo yung mayaman ng mga Thailander doon. Di ba? Thailander yun. May mga inchik din doon. Kahit sa ibang Asian countries, may mga inchik. Yung mga local Chinese na yun, yung mga ano na yun. Tulad dito, Filipino-Chinese na di ba? Oh. Ang masama kasi dito, ako ang tinututulan natin, ang mga negosyante, lahat na lang ng negosyo, pwede sila. Yun, hindi dapat mangyari yun. Dapat, kanya-kanyang linya lang ng negosyo. Eh kung tutuusin ninyo, si Lucio Tax, mga kaibigan, di ba si Lucio Tax imbudo yan, mga kaibigan, lintikan negosyo niyan. Yung negosyo niya, nakikipag-deal sa ibang kumpanya na siya rin ang may-ari. Halimbawa, meron siyang building. Yung building na yun, okupado ng mga kumpanya niya, nandun ang mga bangko, kung ano-ano. Nagpapaupa rin sa iba. Pero, meron ding restaurant doon, siya may-ari. Halimbawa, yung Philippine Airlines. Kaya yung mga empleyado niya na pinasusweldo niya, gagastusin din sa kumpanya niya. Nagre-recycle. Mabalik sa kanya yung pera. Halimbawa, Philippine Airlines. Dati, yung Philippine Airlines, ng pag-aari ng Pilipinas pa yan, kwan yan Kumukontrata yan ng tagalinis ng eroplano. Ibang kumpanya yon. Siyempre, serbisyo. Merong supplier ng pagkain. Di ba? Ibang kumpanya yan. Private company yan. Supplier ng mga toiletries o mga sabon, mga kung ano-ano, inilalagay nila sa CR ng eroplano. Iba pa rin yan. Marami yan, sa madalit sabi. Kiliusyutan. May mga supply ng pagkain, kanya rin yung kumpanya. Iba lang ang pangalan. Yung mga serbisyong ginagawa ron, iba. Kanya lahat Akiento. Kaya may sinabing lusyutan, ano yun? Akiento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sinasabi ngayon, iba naman ng Philippine National Police. Iba na naman ang version. Ang sabi ho nitong si Brigadier General Bernard Banac, siya po spokesperson ng PNP, siya raw ay naninindigan sa police report na yung napatay na 4 na sundalo, sa pagkakapatay doon sa 4 na sundalo sa Hulo Sulu, na pinatay ng mga pulis, shooting incident naman ngayon, ang tawag niya. Nung una, sabi nila, misencounter, mga kaibigan. Ngayon, shooting incident. Ano yan? Artista ba yung mga yan? May shooting? Mga kaibigan? Batay sa pag-review ng police report, sabi ni Banac, ito, sabi nga ni Banac,
na naunang na-release na yung police report, nakita natin na yung umanong report na pag-amba ng mga baril sa ating mga pulis ang siyang naging dahilan kung bakit nagpaputok ang mga pulis. Pinagmabuti natin na i-clarify na ito ay shooting incident at hindi matatawag na encounter or misencounter. Ito ay shooting incident na involving our Holo Police. Yan ang sabi niya. At di ba yan din ang sabi nila dun sa napatay nilang Philippine Marine. Alam nyo, itong pangyayaring ito, nakababahala ito. Hindi natin malaman kung ano talaga kasi merong version na lumalabas na iniuugnay sa droga ito. Hindi natin alam kung kaya sila pinatay na pagsuspetsahan na ang sinusurveillance droga. Pero maliwanag ho ang mission. Merong mission itong mga ito, on record yung kanilang mission para tiktikan, subaybayan ang teroristang kanilang sinusubaybayan na miyembro ng Abu Sayyaf, mga kaibigan. Yun ang purpose. Kasi hindi naman trabaho ng militar yung droga Di ba? Yung droga, trabaho ng pulisyon. Kaya malabong yun maging mission ng mga military, intelligence. Kaya nakakasiguro tayong tama ang sinasabi nung Philippine Army General, Commanding General na si General Gapay, mga kaibigan. Kung saan man ang galing yun, hindi natin alam. Ngayon, ang sabi pa ho dito sa report na ito, kasi magkaiba yung version, pero kanina, merong video na kumakalat na. Ito po ay kuha doon sa pangyayari. Ayan, nagsisirculate na ho yung mga video, mga kaibigan. At kita mo doon na nakahandusay na yung mga pulis. Siguro, hindi natin matiyak kung ito'y meron pang ibang video na kuha. Maliban doon. Alam nyo naman, katulad yun doon sa pinatay na sundalo, nung una, hindi kumpleto yung video di ba? Pero nung bandang huli, lumabas yung mas kumpleto kaysa sa unang lumabas. Mga kaibigan, kitang-kita mo mga pangyayari. Di ba? Na dinidepensahan din ng pulis na operation, nila yun, pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Di ba? Pero, dito mahiwaga tingnan ninyo ito Magtaka kayo. Di ba sa Mindanao may martial law? Baliktad ang nangyari. Dapat ang mapatay, pulis Kasi martial law ang naghahari dyan militar, di ba? Yun ang authority dyan. Military authority yan. Mga kaibigan. Dito magtataka ka Yung militar ang pinatay dito At saka, ayon mismo sa version ng military at base dun sa video na pinakikita ngayon, kung talagang nagkaroon ng shootout, wala naman mga baril dun Wala kang makikita At ang makikita mo ron, ginagalaw nila yung mga patay at yung mga loob ng sasakyan. Parang napansin ko pa nga na napansin nilang may kumukuha nung video Mga kaibigan Hindi natin alam kung kinausap yun o ano. Pero ayon sa balita, ayon mismo sa NBI, sapagkat ang gusto ho ng Philippine Army ay imbestigahan ito ng NBI. Sipin ninyo,
galit na galit si General Gapay. Very emotional siya sa nangyari. At kung titignan ninyo, itong mga napatay, ang babatang mga opisyal eh. Mga kaibigan eh. Mga bata na opisyal ng intelligence sa Philippine Army. Masama itong balitang ito, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ang nag-udyok sa mga pulis na gawin nila ang pagpatay sa mga sundalo natin. Mga kaibigan, lalo't ito'y mga intelligence officer. Hindi naman ito armado. Wala kang makikitang baril doon eh. Doon sa bidyong kumakalat na yun, mga kaibigan. Ngayon sa social media, wala ho, walang baril na makikita. At makikita ninyo na pinakikialaman nila. Nasa baba na yung mga patay. Naka-standby na sila ron. Meron pa silang ginagawa doon sa loob ng mga sasakyan. Pero ito ang mga nakalat na report dyan. Na unang na iniulat ito ng Rappler noong Lunes na ikinasawi nga ng 4 na miyembro ng Army Intelligence Unit dyan sa Hulo, mga kaibigan. Basahin natin yung panig ng military. Ayon ho sa statement ng Western Mindanao Command o yung West Mincom, yung 4, kasalukuyang nangangalap ng impormasyon tungkol sa suicide bombers. Sa mga suicide bombers na iniuugnay sa grupo ng Abu Sayyaf sa vicinity ng Barangay Maubo, Patikul. Sila'y sakay ng kanilang behikulo nang bigla na lamang itong mga pulis ay nagpaputok. Ang katulad na pahayag, sinasabi na yung sasakyan, yung van, ay nakaparada sa harap ng police vehicle. Nasa harapan sila ng pulis. Nauuna sila, yung sasakyan nila. Nung maganap ang insidente. At kanina sa television, merong report na wala mga baril ito eh. Paano magkakaroon ng shootout kung walang baril? Yung baril, yung mga putok ng baril ay nangyari sa harap ng Central Fire Station sa Barangay Walid City o Barangay Walled City. Hindi ko malaman kung English ang basa dyan. Ganap na 2:00 ng hapon. Ito'y version ng military. Ayon kay Lieutenant General Cirilito Sobejana, yung hepe ng West Mincom, we don't want any escalation of hostilities out of the incident. Our interest is to know the facts and justice is given. But we are yet to establish the motive of the police. Hindi pa alam anong motibo ng police. Ngayon, magkukonklusyon ka. Dahil itong mga Army intelligence na ito, base sa kanilang isinasagawa na misyon, sundan yung mga suicide bomber ng Abu Sayyaf. Magsususpecha ka na hindi kaya may mga pinaplanong pagsabog na alam ng pulis. Yung magkikreate ng senaryo, gagawa ng drama, at kilala nila yung mga magpapasabog. Di ba? Hindi natin alam kung anong purpose. Siguro para mag-create ng senaryong merong mga terorismo sa bansa, di ba? Upang nasa gano'n, ma-justify yung pagpirma ng anti-terrorism bill. Samantalang yung
insurgency dyan sa Mindanao. Panahon pa ni Mahoma yan eh. Di ba? Mga kaibigan, lahat ng administrasyon nung panahon lang ni Presidente Marcos tumahimik na yan eh. Di ba? Gumulo lang ulit dyan nung pumasok na si Mrs. Cory Aquino. Sa totoo lamang po. Bakit? Nung nung araw panahon ni Marcos, inubos din niya mga yan eh. Tumigil yan, kaya nagtakbuhan sila Normi Suwari palabas ng bansa, hindi ba? Nagtago yan sa Libya. Kinupkup ni Gaddafi. Mga kaibigan. Pagkatapos, ang isa lang ang nagahari nun sa Mindanao. Si Ali Dimaporo lang ang ganong araw sa buong Mindanao. Mga kaibigan. Ngayon, ang dami-dami. Ang daming kinausap nito, di ba? Nag-usap nga si Presidente Duterte at si Normi Suwari. Ano yan? Para paghandaan itong mga senaryo na palilitawin, merong terorismo sa bansa kahit wala, mga kaibigan, di ba? Yun lang ang pwede mo maisip doon na yung mga pulis, pwedeng may kinalaman sila doon sa mga sinusundan ng military. Kaya binigla na lang silang niratrat. Di ba? Pinagpapatay nila yung mga militar. Maaring kakilala nila o kasamahan nila o sila mga conduit. Mga kaibigan. Pagkatapos ngayon, itong pulis ba natin, katiwa-tiwala pa ba ito? Wala na mga kaibigan Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanan ng pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Ito version ng military yung binabasa natin. May version din ng police. Ang sabi an ISU member trailing the van, Intelligence Service Unit, member trailing the van on board a motorcycle. Meron pa palang isang isang intelligence, member ng intelligence na naka-motorsiklo naman. Siya yung sumusunod doon sa van. Nakasakay sa motorsiklo. Ang nakasaksi. Kung paano pinatigil yung sa checkpoint, yung sasakyan ng mga intelligence. Pero naalala niya na pinayagan silang pinayagan silang makalagpas ng checkpoint pinaraan sila Pagkatapos ng maigsi lang na diskusyon at sila magkikita sa Holo Police Station. Ngayon, tumuloy yung sasakyan ng mga military doon sa station ng police at pumarada sila 50 meters ang layo doon sa istasyon ng pulis. Habang yung mga pulis pumarada naman, ipinarada yung kanilang mobile sa likod ng van ng mga military. At doon sa puntong yon, sa tagpo na yon, nagsimula ng pagbabarilin yung mga military. Isipin ninyo yan. Ano yun? Ano yung dahilan? Di ba? Yung motibo ang titignan mo Ako, sabi nga nung army,
hindi pa nila ma-establish kung anong motibo meron. Itong mga pulis na ito sa ginawang pagpatay. Kasi siyempre, krimen yan. Ang laging magsisimula ka sa motive eh. Hindi ba? Ng krimen. Ano yung motibo? So para nakikita ko lang eh. Maaring kakilala nila. Di ba? Yung mga rebelde na sinusundan, itong rebelde ba yun o terorista? Terorista, di ba? Mga kaibigan, Abu Sayyaf eh. Di terorista yan. Yun lang ang pwedeng maging maisip natin na motibo. Tatanungin nyo, bakit magkakilala yung pulis halimbawa? Ito'y theory. Halimbawa, bakit magkakilala yan? Tsaka yung posibleng sinusundan, siguro nakatunog yung mga sinusundan. Kakilala nila ito, tinimbre dito sa mga pulis. Na may sumusunod sa amin, di ba? Alam nyo, Mindanao yan, magkakakilala yan eh. Ang kriminal dyan, tsaka ang pulis dyan, isa lang eh. Ang dayuhan dyan, militar eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, ang pwede lang maging sanhi nun eh yung baka merong magkasabwat ito sa mga senaryo na isasagawang pagsabog, kaugnay naman itong intelligence mission ng mga napatay na sundalo. Pwedeng ganun. Di ba? Pero droga, malabo. Kasi military itong mga ito, wala silang, hindi nila, kumbaga dito sa mga pulis dito humuhuli ng mga dayuhan. Hindi naman na trabaho yan Unless na may ginawang krimen. Pero yung sitahin mo yung mga doon mo pa sita sa immigration yan. Di ba? Unless na involved sila sa krimen. Di ba? Ganon din ang military. Ang military, walang pakialam sa droga yan. Maliban na kung papasok sa jurisdiction ng military. Di ba? Na may mga instance na pwede nilang trabahuhin. Mga kaibigan. Pero yung intelligence gathering, malabong mangyari na mag-intel sila sa droga. Di ba? Kasi yun trabaho ng mga nasa PIDEA at saka ng pulis. Mga kaibigan. Bahala na, lalabas ang katotohanan dito. Iba, nakikisaw-saw pa rito para magamit yung issue sa kanilang political advantage. Sana huwag na kayo makialam dyan. Naniniwala tayo dun sa nakita nating video at sa account ng mga lumabas na balita, mga kaibigan, ang kapanipaniwala ngayon talagang rub out ang nangyari at hindi po shoot out gaya ng sinasabi ng Philippine National Police. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Parami na po, mga kaibigan, kung papansinin ninyo. Dito nga lang sa atin wala Halimbawa na lang sa issue ng mga inchik dito. Yung ginagawang paglapastangan ng mga inchik ng China dahil pinapayagan ng presidente ng Pilipinas. Mga kaibigan ang buong mundo nakapagtataka, malalaki, maliliit na bansa, nagkakaisa sila na laban sa ginagawang pagsalakay sa ating soberenya, sa soberenya ng ating bansa, laban sa China, yung ginagawa ng China. Nagkakaisa mga bansa dyan Asian countries,
European, American, lahat eh. Sila, pero tayo wala, di ba? Walang ginagawa. Walang Pilipinong mga makatindig. Dumadami na ang kaaway nitong administrasyong ito. Hindi natin alam kung sinasadya nila yan para ang tao itulak nilang mapuno, mapundi at gumawa ng karahasan. Parang sila na rin na nagtutulak. Mas bagay sa kanila yung anti-terrorism na yun kasi sila yung pabrika eh. Di ba? Saan mo pa papupuntahin yung mga taong yan? Puro stress na lang ang inabot ng mga Pilipino sa loob ng nakalipas na 3 taon. Nadagdagan ng stress, pero yung pagpapahirap sa taong bayan, wala silang ina-address. Halimbawa, yung pagpapahirap ng Meralco, ng mga tubig, sa taong bayan, may ginawa ba sila dyan? Kala ko ba sasampalin niya yan? Di ba? Sana sinampal mo para sa taong bayan. Wala, humingi ka pa nga ng sorry. Kasi hindi mo magagawa sa malaking tao, manampal. Ngayon, ultimong mga dati, ako na lang. Di ba Duterte tayo? Sa mga sumusubaybay sa atin, alam nyo yan. Matagal na kayong sumaybaybay. At kung may nagsimula ng Duterte, kasalanan ko yun. Ako yun. Dito sa Maynila. 2009. 2008 or 2009. Mga kaibigan. Wala eh. Hindi naman yun ang hangad natin eh. Ang hangarin natin, akala natin ay bubuti ang pamahalaan kapag sila naging napwesto. Hindi eh. Masama eh. Ako wala pa sa kalagitnaan, nakatunog na ako eh. Nag-uumpisa pa lang, natunugan ko na eh. Kaya panay na ang bigay natin ng suhestyon na itong gawin ninyo, maging tama. Ganito ang gawin ninyo para mahalin kayo ng Pilipino. Di ba? Wala ho. Lahat ng mabubuti na dapat nagawa nila, hindi nila ginawa. Parami na ng parami nagagalit. Kami nga na mga sumuporta dyan eh. Kami pa yung nabas eh. Habang sumusuporta kami, pag may nagbungkahi ka ng magandang gawin, ganito ang gawin mo. Ipatigil mo yung, huwag mong pansinin yung mga bumabanat sa'yo. Galit sila eh. Gusto nila may minumura. Mga kaibigan, kami ang binabas. Katulad na lang nito, si Sharon Cuneta. Hindi ba, biktima ito ng DDS? Sino ba si Sharon? Hindi ba supporter nila yan? Napakawawalang yang mga tao nito, mga kaibigan. Tignan ninyo, sabi ni Sharon Cuneta, baka sakaling bumalik ang pagkadisente kung tatakbo si VP Robredo sa 2022. Meron siyang ginawang video, sasalita siya. Sabi niya I've always been good, or at least I've tried separating politics from friendships and relationships. Dapat naman kasi ganun eh. Hiwalay ang politika. Sabi ko nga sa inyo, pag national interest, yun, magkakasama tayo. Magkakaiba man tayo ng paniniwala sa politika, dapat ganun ang Pilipino. Kasi ganun ang ibang bansa, mga kaibigan, na mauunlad. Ang trato sa akin ng Pangulo, parang anak niya. Ang tawag niya, pa sa akin, the singer of my life. Tapos, mahal ko si Inday, Sara, kasi maliit pa yan, Sharon niya na yan. Sabi ni Sharon, si Duterte raw, ang isa sa kumumbinsi sa kanya, sa kanyang kapatid na si Chet, yung tumakbo dito sa Pasay,
noong 2019, pero natalo. Oh, mga kaibigan. At ang sabi niya, sa kabila ng Duterte publicly attacking Pangilinan, sa kabila raw na inaatake ni Duterte si Pangilinan sa kanyang mga talumpati, at one point, falsely claiming that the couple has separated. Di ba? Ito yung issue, chismis, di ba? Ipinalayas na raw ni Sharon sa bahay, si Kiko Pangilinan. She has chosen time and again to be understanding. Hindi ba, wala naman sinabing masama si si Sharon, di ba? Kahit na ginawa sa kanila yun, di ba? Sip mo, buhay ng personal na buhay yun. Ba't ka makikialam sa buhay ng may buhay na personal? Para kang chismosang bakla na di maintindihan, di ba? Kaya nasabi ni Sharon siguro na baka sakaling mabalik ang decency. Tamo, nabigo rin si Sharon, di ba? Bigo eh. Ang gusto ko talaga maging presidente noon, si Grace po, sabi niya, isa pang ubod ng disente. Katulad niyan, sinasabi niya, gusto niya maging presidente si Grace po. Ako hindi eh. Bagamat sinasabi niyan disente si Grace po, hindi ako naniniwala. Ano ba, samba disente? Baka Vicente. Mga kaibigan. Katulad niya, hindi kami magkapareho ng paniwala. Pero nire-respeto ko yun. Di ba? Pwede ka magsalita kung ano yung paniwala mo, kung hindi. Pero bakit kailangan mong babuyin si Sharon Cuneta at saka yung anak niya? Yung pamilya nila. Di ba? Kailangan bang gawin yun para masabi lang na sip-sip buto ka sa presidente? Di ba? Dami pang sinabi rito, pero sabi niya, alam yun ni Presidente Duterte, tatay pa nga tawag sa kanya. Ano ba ito? Tatay? Tatay? Naalala ni Sharon daw, na kinampanya niya si Vice President Robredo, at saka dun sa asawa niya, si Jessie Robredo. I don't know what's happened to our country. I hope BP Leni runs for president next time. Dahil hindi na rin naman makakatakbo si tatay next time. Kita na ninyo. Kayo nagtataboy ng supporter eh. Di ba? Tinataboy ninyo yung mga tao palayo sa inyo Ito hindi naman dumidikit sa inyo, hindi naman nagsisip-sip sa inyo. Nagbabawas kayo ng supporter Yan ang problema ninyo, divisive. Kaya sabi ko, ang dapat na maging susunod ng na leader natin, kaysa ang kamang manggaling, basta't ikaw ay kaya mong pag-isahin ang mamamayang Pilipino, regardless kung ano ang paniwala niyang pampolitika, yun ang dapat nating magiging susunod na leader. Mga kaibigan, hindi nagdi-discriminate. Hindi pwedeng sabihin, dilawan. Hindi mo pwedeng sabihin, Marcos loyalist. Ang wag na lang natin pakialaman at wala nang tayong inaasahang maitutulong sa bansa itong mga Dutertards, itong mga DDS. Huwag nyo nang isali yan, konti na lang yan. Karamihan dyan, fake account pa yan sa social media. Kukunti na lang yan. Kasi, sintido kumun lang yan. Nakita ninyo ang nangyari sa Pilipinas, lalo na sa harap ng pandemic. Katakot-takot na mga kababayan natin, nagpapakuha na ng dugo. Sila pa inaakusahang, bumibili raw ng alak. Gago pala itong mga taong ito talaga. Bawal ang alak sa Saudi. Paano kang bibili ng alak doon? Paano kayo magiinuman doon?
Inaakusahan niya yung mga nagugutom na OFW nitong si Bello, inaakusahan niya na ipinambibili raw ng alak yun. Maglalasingan daw yung mga OFW. Tingnan ninyo, mga katwiran nila lagi.